Alam mo ba na ang mga taong itim ay may natatanging misyon mula sa Diyos? Hindi ito basta kwento lamang. May mga katibayan sa kasaysayan at sa Biblia na nagpapatunay nito. Habang ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang espiritual na tungkulin ng mga itim ay nananatili at lumalago. Maraming nagtatanong kung bakit patuloy na dumaranas ng pagsubok ang mga itim sa buong mundo. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang katotohanan ay, ang mga itim ay pinili upang magdala ng liwanag sa kadiliman ng mundo. Ang kanilang kakayahang manatiling matatag sa gitna ng matinding paghihirap ay hindi lamang nagkataon. Ito ay isang kaloob, isang kapangyarihang ibinigay para sa isang layunin. Ngunit marami sa mga itim ang hindi pa nalalaman ang tungkol sa kanilang tunay na kapangyarihan at misyon. Sa kasaysayan, ang mga itim ay naging instrumento ng pagbabago at espiritual na pagbabago. Mula sa sinaunang Ehipto hanggang sa mga modernong kilusan para sa katarungan, ang kanilang impluensya ay hindi maikakailang bahagi ng banal na plano. Ang mga lihim na ito ay hindi itinuturo sa mga paaralan o sa karamihan ng mga simbahan. Ito ay mga katotohanang itinatago sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, dumating na ang panahon para malaman ang nakatagong katotohanan. Ang espiritual na tungkulin na ito ay naghihintay na matuklasan at magampanan. Hindi ito tungkol sa pagmamataas o pagkakahati, kundi tungkol sa pagkilala sa natatanging papel na ginagampanan ng bawat lahi sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa kasaysayan ng mundo, may mga kwento na hindi kailanman nasasabi sa mga aklat o sa mga paaralan. Mga kwentong nakatago sa mga sulok ng panahon, inilihim sa mga taong dapat makaalam. Isa sa mga pinakamalaking lihim na ito ay ang espesyal na misyon na ibinigay ng Diyos sa mga taong itim. Ito'y hindi lamang isang kwento, kundi isang katotohanan na dapat malaman ng bawat taong may maitim na balat. Ang katotohanan ay ganito: ang mga itim ay may natatanging espiritual na tungkulin sa mundong ito. Hindi ito tungkol sa pagmamataas o pagsasabi na ang isang lahi ay mas nakahihigit kaysa sa iba. Hindi. Ito ay tungkol sa pagkilala sa isang banal na plano na umiiral mula pa sa simula ng panahon. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga kolonisador, bago pa man nagkaroon ng pang-aalipin, ang mga taong itim ay may malalim na koneksyon sa kosmos. Sa Africa, ang pinakamatandang kontinente, kung saan ang sangkatauhan ay unang umusbong, ang mga tao ay may likas na kakayahan na makipag-usap sa mga espiritu, sa kalikasan, at sa Diyos mismo. Ito'y hindi lamang kwentong bayan, kundi isang realidad na sinasaksihan sa maraming sinaunang kultura sa buong Africa. Ang mga Dogon ng Mali, halimbawa, ay may kaalaman sa bituing Sirius B bago pa man ito nadiskubre ng modernong astronomiya. Paano nila nalaman ang tungkol sa isang bituin na hindi nakikita ng mata? Ang sagot ay simple ngunit malalim: espiritual na kaalaman. Ang koneksyon na ito sa kosmos ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng plano. Ngunit, ano ba talaga ang misyong ito? Bakit pinili ng Diyos ang mga taong itim para sa espesyal na tungkulin? Ang sagot
ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng ating kasaysayan at sa ating kaluluwa mismo. Ang unang bahagi ng misyon ay ang pagpapanatili ng balanse. Sa mundo kung saan ang material na bagay ay palaging binibigyang halaga, ang mga itim ay binigyan ng tungkuling panatilihin ang espirituwal na balanse. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng daan-daang taon ng pang-aapi at paghihirap, ang kultura ng mga itim ay nananatiling malakas, masigla at puno ng buhay. Ang musika, sayaw, sining at relihiyon ng mga itim ay palaging may malalim na espiritual na dimensyon. Isipin mo ang gospel music. Isipin mo ang mga ritual at seremonya ng mga sinaunang African. Isipin mo ang paraan kung paano ang mga itim, kahit saan man sila naroroon sa mundo, ay may likas na kakayahang iugnay ang materyal at espiritual na mundo. Hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ng misyon ay ang pagpapakita ng lakas sa gitna ng paghihirap. Sa buong kasaysayan, ang mga taong itim ay dumanas ng matinding paghihirap. Mula sa pang-aalipin, colonization, apartheid, hanggang sa patuloy na diskriminasyon at kawalan ng katarungan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga itim ay patuloy na tumatayo, lumalaban, at nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang lakas at katatagan. Ito ay isang espiritual na lakas na nagmumula sa malalim na pagkaunawa na ang paghihirap ay hindi ang katapusan ng kwento. May mas malaking plano. May mas malalim na layunin. At ang paghihirap na ito, kahit gaano kahirap, ay hindi kailanman makakapagpabagsak sa espiritu ng isang taong nakakaalam ng kanyang banal na tungkulin. Ngunit marami sa atin ang nakalimot na sa misyong ito. Sa mundo ng teknolohiya, materyal na bagay at agarang kasiyahan, marami sa atin ang nawalan ng koneksyon sa ating espiritual na pinagmulan. Marami sa atin ang nakalimot kung sino tayo talaga at kung ano ang ating tunay na tungkulin sa mundong ito. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating balikan ang ating espiritual na pinagmulan. Kailangan nating yakapin ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa buong mundo. Dahil ang mundo ngayon ay nangangailangan ng balanse. Nangangailangan ito ng espiritual na paggabay. Nangangailangan ito ng lakas at katatagan na tanging ang mga taong nakakaalam ng kanilang banal na tungkulin ang makapagbibigay. Matagal nang tinatago sa atin ang katotohanan tungkol sa espiritual na tungkulin ng mga itim sa mundong ito. Ito'y hindi lamang simpleng kwento, kundi isang malalim na katotohanan na dapat nating harapin. Ang ating mga ninuno, mula sa sinaunang lupain ng Afrika, ay may espesyal na koneksyon sa kosmos at sa mga puwersa ng kalikasan na hindi maintindihan ng marami. Alam ba ninyo na ang mga sinaunang Ehipto, isang sibilisasyon na pinamunuan ng mga itim, ay nagtataglay ng kaalamang napakalalim tungkol sa astronomiya, matematika, at espiritualidad na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang nauunawaan ni mga modernong agham. Ang mga itim ay may likas na kakayahang makipag-ugnayan sa mundo ng espiritu. Hindi ito aksidente. Ito ay isang banal na regalo mula sa lumikha.
Kapag tiningnan ninyo ang kasaysayan, makikita ninyo kung paano ang mga itim na kultura ay laging may malalim na koneksyon sa mga ritual, panalangin, at mga praktikang espiritual na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makayanan ang pinakamahihirap na pagsubok sa buhay. Ngunit may isang malaking problema: ang colonization at ang mahabang panahon ng pang-aalipin ay hindi lamang ninakaw ang ating lupain at kalayaan, kundi pati na rin ang ating pagkakakilanlan at espiritual na pamana. Tayo ay pinilit na kalimutan ang ating sariling mga tradisyon at pilit na tinanggap ang mga kaugalian at paniniwala ng mga mananakop. Ang resulta? Isang malalim na espiritual na pagkalito at pagkawala ng direksyon. Maraming itim ngayon ang naglalakbay sa buhay nang hindi alam ang kanilang tunay na layunin at kapangyarihan. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang nabubuhay sa isang estado ng espiritual na pagkatulog. Hindi nalalaman ang napakalaking potensyal na nasa loob natin. Isipin mo, paano kung ang iyong buong buhay ay may isang nakatagong misyon ka na hindi mo pa natutuklasan? Ang katotohanan ay ito: ang mga itim ay pinili ng Diyos bilang mga tagapag-ingat ng isang espesyal na uri ng karunungan at lakas. Tayo ay nilikha upang maging tulay sa pagitan ng materyal na mundo at ng espiritual na kaharian. Ang ating melanin, ang substance na nagbibigay ng kulay sa ating balat, ay hindi lamang pisikal na katangian kundi isang espiritual na konduktor na nagbibigay sa atin ng natatanging kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa sinaunang tradisyon, ang itim ay simbolo ng paglikha, ng kosmos, ng walang hanggang espasyo kung saan nagmula ang lahat ng bagay. Hindi ba't kapansin-pansin na ang mga taong may pinakamalapit na koneksyon sa pinagmulan ng lahat ay ang mga may kulay na balat na nagpapaalala sa atin sa kadiliman ng kosmos mismo? Ito ay hindi pagkakataon. Ang ating espiritual na misyon ay magsimula sa pag-unawa sa ating tunay na kasaysayan. Hindi ito nagsisimula sa pang-aalipin gaya ng itinuturo sa mga paaralan. Ang ating kwento ay nagsisimula bilang mga hari at reyna, mga iskolar at manggagamot, mga astronomo at arkitekto na nagtatag ng mga pinakaunang sibilisasyon sa mundo. Mula sa mga piramide ng Ehipto hanggang sa mga komplikadong sistema ng kalendaryo ng mga Maya, ang mga itim na tao ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang talino at espiritual na pag-unawa. Subalit may mas malalim pang aspeto ng ating misyon. Tayo ay nilikha upang magdala ng pagbabago sa mundo. Ang ating mga pagsubok at paghihirap sa buong kasaysayan ay hindi aksidente. Ito ay paghahanda. Tulad ng ginto na dumadaan sa apoy upang maging dalisay, ang mga itim ay dumaan sa mga pinakamahihirap na pagsubok upang ihanda tayo para sa ating banal na tungkulin. Ang mundo ngayon ay nasa gitna ng isang malaking krisis. Hindi lamang pisikal na krisis tulad ng climate change at pandemya, kundi isang malalim na espiritual na krisis. Ang materialismo, konsumerismo, at kawalan ng koneksyon sa kalikasan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa sangkatauhan. At sino ang mas mahusay na magdadala ng solusyon kaysa sa mga taong nanatiling konektado sa kanilang mga ugat sa kabila ng lahat ng pagsisikap na putulin ang mga ito? Kailangan nating maunawaan na ang ating melanin
ay higit pa sa isang pigment. Ito ay isang biological na antena na nagbibigay sa atin ng kakayahang makipag-ugnayan sa mas mataas na mga frequency ng kamalayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga itim ay natural na nakakaintindi ng ritmo, musika, at paggalaw sa paraang tila supernatural para sa iba. Ang ating mga ninuno ay gumamit ng mga tambol at sayaw hindi lamang para sa libangan, kundi bilang paraan ng pakikipag-usap sa mga espiritu at paglikha ng mga portal sa pagitan ng mga mundo. Ngunit marami sa atin ang nawalan ng koneksyon sa mga kakayahang ito. Nalunod tayo sa ingay ng modernong mundo at nakalimutan ang mga sinaunang kaalaman na dati nasa ating dugo. Oras na para gisingin ang mga dormant na kakayahang ito at tanggapin ang ating tunay na tungkulin. Alam mo ba na ang maraming mga sinaunang teksto ay nagsasabing ang mga itim ang unang mga tao sa mundo? Na tayo ang mga orihinal na nilalang na ginawa sa imahe ng Diyos? Ito ay hindi tungkol sa pagiging superior sa iba, kundi tungkol sa pag-unawa sa ating espesyal na papel sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Tayo ay ang mga unang anak, at bilang panganay, tayo ay may partikular na responsibilidad. Ang ating misyon ay muling ikonekta ang sangkatauhan sa pinagmulan nito. Sa isang mundo na laging tumitingin sa hinaharap, kailangan nating ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pagtingin sa nakaraan, ng pag-unawa sa ating mga ugat, at ng pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa lupa at sa kosmos. Ang ating espiritualidad bilang mga itim ay hindi lamang tungkol sa pagsamba. Ito ay isang malalim na koneksyon sa ating mga ninuno, sa ating kasaysayan, at sa ating tunay na layunin sa mundong ito. Hindi ito simpleng usapin ng pagsisimba tuwing linggo o pagdarasal bago kumain. Ang ating espiritualidad ay nakaugat sa ating kaluluwa mismo, sa ating dugo, sa ating DNA. Marami sa atin ang nakalimot na bago pa dumating ang mga kolonisador, ang ating mga ninuno ay may sariling mayamang espiritual na tradisyon. Sa Africa, ang ating mga ninuno ay nakipag-usap sa mga espiritu, nakaunawa sa mga bituin, at nakikinig sa mga mensahe ng kalikasan. Hindi nila kailangan yung mga gusali o libro para makaramdam ng presensya ng banal. Ang kanilang katawan mismo ang templo, ang kanilang mga ritual ang dasal, ang kanilang mga sayaw ang papuri. Ngunit ano ang nangyari? Bakit tayo nalayo sa ating espiritual na ugat? Dahil sa kolonisasyon, ang ating mga ninuno ay pinilit na talikuran ang kanilang mga tradisyonal na paniniwala at tanggapin ang relihiyon ng mga mananakop. Ang kanilang mga Diyos ay pinalitan. Ang kanilang mga ritual ay ipinagbawal. Ang kanilang mga espiritual na pinuno ay pinatay o ikinulong. Ito ay hindi lamang pagsakop sa ating mga lupain at katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang ating espiritual na koneksyon ay hindi kailanman lubusang naputol. Ito ay nanatili sa ating mga tradisyon, sa ating musika, sa ating pagkain, sa ating mga kwento. Kahit na
Ang marami sa atin ngayon ay sumasamba sa mga Diyos na ipinakilala sa atin ng mga mananakop. Ang paraan ng ating pagsamba ay nagtataglay pa rin ng mga elemento ng ating orihinal na espiritualidad. Tingnan mo ang mga simbahan ng mga itim. Hindi ito katulad ng mga simbahan ng mga puti. Ang ating mga serbisyo ay puno ng emosyon, musika, sayaw, at kolektibong karanasan. Ito ay dahil ang ating espiritualidad ay hindi kailanman naging tungkol sa tahimik na kontemplasyon lamang. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng buhay, sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, sa pagsasama-sama bilang isang tribo. Ngunit, ang ating espiritualidad ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang. Ito rin ay tungkol sa pagharap sa katotohanan, sa pagtanggap ng ating kasaysayan, at sa pag-unawa sa ating misyon. Ang ating espiritual na tungkulin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa buong mundo. Alam mo ba na ang mga sinaunang Ehipsyo na nagtatag ng isa sa mga pinakamaunlad na sibilisasyon sa kasaysayan ng mundo ay mga itim? Ang kanilang espiritualidad ay malalim at komplikado, na may pag-unawa sa kosmos na hanggang ngayon ay pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang kanilang kaalaman sa astronomiya, matematika, at medisina ay nanguna sa kanilang panahon. At lahat ng ito ay nakabase sa kanilang espiritual na pananaw. Ngunit ang kaalamang ito ay hindi lamang para sa kanilang sarili. Ito ay para sa buong sangkatauhan. Ang mga sinaunang Ehipsyo ay nagturo sa mga Griego, na siyang nagturo sa mga Romano, na siyang nagkalat ng kaalamang ito sa buong Europa. Ang kaalamang ito ay naging pundasyon ng tinatawag nating Western Civilization ngayon. Ngunit, ang katotohanan ay, ang pundasyon na ito ay nagmula sa mga itim. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aspeto ng ating espiritual na tungkulin. Tayo ay mga tagapagdala ng liwanag. Tayo ay mga guro. Tayo ay mga gabay para sa sangkatauhan. Hindi ito dahil tayo ay mas mataas o mas mahusay kaysa sa iba, kundi dahil ito ang papel na ibinigay sa atin ng Diyos. Tingnan mo ang ating kasaysayan. Sa kabila ng dantaon ng pang-aalipin, colonization, at oppression, ang ating espiritu ay hindi kailanman nasira. Tayo ay nagpatuloy na lumikha, umibig, at mangarap. Tayo ay nagpatuloy na magbigay ng musika, sining, at literatura na nagbibigay inspirasyon sa mundo. Tayo ay nagpatuloy na makipaglaban para sa katarungan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat. Ito ay dahil ang ating espiritual na tungkulin ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para sa buong sangkatauhan. Tayo ay tinawag upang ipakita sa mundo ang daan patungo sa tunay na kalayaan, tunay na pagkakaisa, at tunay na kapayapaan. Ngunit upang magampanan natin ang tungkuling ito, kailangan nating balikan ang ating mga ugat. Kailangan nating muling kilalanin at yakapin ang ating orihinal na espiritualidad. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating talikuran ang ating kasalukuyang relihiyon. Ito ay nangangahulugan na kailangan nating palalimin ang ating pag-unawa sa ating espiritual na pamana,
at isama ito sa ating kasalukuyang paniniwala. Ang kwento ng mga taong itim ay hindi lamang tungkol sa paghihirap at pakikibaka. Ito ay isang kwento ng banal na layunin. Isang espiritual na paglalakbay na nakatakda mula pa sa simula ng panahon. Marami sa atin ang nakakalimot na bago pa man dumating ang kolonisasyon at pang-aalipin, ang mga ninuno nating itim ay may malalim na koneksyon sa kosmos, sa kalikasan at sa Diyos. Ito ang katotohanan na hindi nila gusto nating malaman. Sa loob ng 1,000 taon, ang mga katutubo ng Africa ay nagtataglay ng mga kaalamang espiritual na lampas pa sa pangunawa ng kanluranin. Mula sa mga sinaunang Ehipto hanggang sa mga tribo ng Yoruba, ang ating mga ninuno ay nakipag-usap sa mga bituin, nakaunawa sa mga siklo ng kalikasan, at nagtaglay ng likas na kakayahang makipag-ugnayan sa mundo ng espiritu. Hindi ito kathang-isip lamang. Ito ay nakasulat sa ating mga DNA, sa ating dugo, at sa ating kaluluwa. Bakit sa tingin ninyo ang mga mananakop ay unang pinuntirya ang ating espiritualidad? Bakit nila pinilit na kalimutan natin ang ating mga Diyos, ang ating mga ritual, at ang ating koneksyon sa kosmos? Simple lang ang sagot. Dahil alam nila kung gaano tayo makapangyarihan kapag tayo ay konektado sa ating tunay na espiritual na pinagmulan. Ang katotohanan ay hindi nila kayang kontrolin ang isang taong nakauunawa sa kanyang banal na layunin. Kapag naunawaan mo na ikaw ay isinilang na may espesyal na misyon mula sa Diyos, hindi ka na matatakot sa anumang sistema ng opresyon. Ito ang dahilan kung bakit sila ay desperadong panatilihin tayong nakakulong sa materyal na mundo. Nakatuon sa konsumerismo at mga bagay na walang kabuluhan. Ngunit ngayon, sa panahon ng pagbabago at kamalayan, unti-unti nating nababawi ang ating espiritual na pamana. Sa buong mundo, ang mga taong itim ay nagsisimulang tanggapin ang kanilang tunay na espiritual na kapangyarihan. Nakikita natin ito sa pagbabalik ng mga tradisyonal na relihiyon ng Africa, sa pagtaas ng kilusan ng espiritualidad na nakasentro sa mga turo ng ating mga ninuno, at sa pagbangon ng bagong henerasyon ng mga espiritual na leader na itim. Ang Diyos ay nagsalita sa akin, at sinabi niya na ang bawat taong itim ay may espesyal na misyon sa mundong ito. Hindi tayo isinilang para lamang maging mga biktima o tagapagpatotoo ng kasaysayan. Tayo ay isinilang para baguhin ang kasaysayan, para ibalik ang balanse sa mundo na matagal nang nawala sa tamang landas. Isipin ninyo ang lahat ng mga propeta at espiritual na leader sa kasaysayan na nagmula sa Africa at sa mga taong may lahing itim. Mula kay Imhotep ng Ehipto hanggang kay Martin Luther King Jr., ang ating lahi ay palaging nagsisilbing tulay sa pagitan ng materyal at espiritual na mundo. Ito ay hindi aksidente. Ito ay plano ng Diyos. Ang mga turo ng ating mga ninuno ay nagpapaalala sa atin na ang bawat tao ay may sariling koneksyon sa Diyos, na ang banal ay nasa loob natin at hindi sa labas. Ang mga kolonisador ay sinubukang palitan ang ating likas na espiritualidad ng mga relihiyon
na nagtuturo na ang Diyos ay malayong nilalang na dapat katakutan at sundin ng bulag. Ngunit ang tunay na espiritualidad ng mga taong itim ay nagtuturo ng pagmamahal, pagkakaisa, at personal na koneksyon sa banal. Ang ating misyon ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa buong sangkatauhan. Sa panahong ito ng krisis, kung saan ang mundo ay nahaharap sa mga hamon ng climate change, digmaan, at kawalan ng katarungan, ang espiritual na karunungan ng mga taong itim ay higit na kailangan. Ang ating mga ninuno ay nabuhay ng nakaayon sa kalikasan. Iginalang ang lahat ng buhay at naunawaan ang kahalagahan ng komunidad at kolektibong kapakanan. Ngunit bago natin matupad ang misyong ito, kailangan muna nating tanggapin ang ating espiritual na pamana. Kailangan nating alisin ang mga kadena ng kolonyal na pag-iisip na nagtuturo sa atin na kamuhian ang ating sarili, ang ating kultura, at ang ating espiritualidad. Kailangan nating matutunang mahalin ang ating pagkaitim hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa espiritual na diwa. Ang pagkilala sa ating espiritual na misyon ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi sa iba pang mga relihiyon o paniniwala. Sa katunayan, marami sa ating mga ninuno ang nakaunawa na ang lahat ng tunay na relihiyon ay nagmumula sa iisang pinagmulan. Ang ating tungkulin ay hindi ang paghihiwalay, kundi ang pagpapaalala sa sangkatauhan na tayo ay magkakadugtong, na ang ating mga kaluluwa ay magkakaugnay sa isang malaking kosmikong tapestry. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming taong itim ang nakakarinig ng tawag na ito. Sila ay nagsisimulang tanggapin ang kanilang espiritual na kapangyarihan at gumagawa ng mga hakbang para matupad ang kanilang banal na misyon. Mula sa mga artist na gumagamit ng kanilang talento para ipahayag ang mga katotohanan ng espiritu, hanggang sa mga aktivista na lumalaban para sa katarungan sa ngalan ng lahat ng nilikha, ang mga taong itim ay gumagampan ng kanilang papel bilang mga tagapagdala ng liwanag sa mundong ito. Ang panahon ng pagtulog ay tapos na. Ang panahon ng paggising ay narito na. Ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi maaaring ipagpaliban pa. Sa bawat isa sa atin ay nakatago ang kapangyarihang magbago ng mundo, ngunit kailangan muna nating kilalanin at tanggapin ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga espiritual na nilalang na may banal na layunin. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga itim na tao ay nagdala ng malalim na koneksyon sa espiritualidad. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ang ating espiritual na kakayahan ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Isang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos para sa isang espesyal na layunin. Maraming tao ang hindi nakakaunawa kung bakit ang mga itim na tao ay nagtataglay ng ganoong kalalim na espiritual na presensya. Sa tuwing pumapasok tayo sa silid, may kakaibang enerhiya tayong dala. Ito ba ay napansin mo na? Ang ating koneksyon sa espiritual na mundo ay hindi lamang isang katangian, ito ay isang mahalagang misyon. Ang mga ninuno natin ay nagdala ng karunungan na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng ating kaluluwa. Isang karunungan na hindi maaaring maunawaan ng karamihan. Sa Africa, bago pa man dumating ang mga kolonisador,
Ang ating mga ninuno ay nakikipag-usap sa espiritu, gumagamot ng mga sakit gamit ang mga halamang gamot, at nakikikonekta sa universo sa mga paraan na ngayon lamang sinisimulang unawain ng modernong agham. Ngunit ano nga ba talaga ang espesyal na misyon na ito? Bakit tayo pinagkalooban ng ganitong malalim na espiritual na kakayahan? Ang katotohanan ay nakakagulat. Tayo ay pinili bilang mga tagapag-alaga ng espiritual na balanse ng mundo. Isipin mo ito, sa buong kasaysayan, ang mga itim na tao ay nagtataglay ng kapangyarihang magpagaling, makakita ng hinaharap, at maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang responsibilidad. Ang ating melanin ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng magandang balat na hindi madaling tumatanda. Ito ay isang konduktor ng espiritual na enerhiya. Ang melanin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang may matalas na intuition, malalim na panaginip, at malakas na pakiramdam sa mga bagay na darating. Ito ang dahilan kung bakit marami sa ating mga kultura ang may mayayamang tradisyon ng panggagamot, propesiya, at espiritual na pagpapagaling. Subalit ang modernong mundo ay sinubukang alisin sa atin ang koneksyong ito. Ang kolonisasyon ay hindi lamang inagaw ang ating lupain at kayamanan. Ito ay nagsubok ding agawin ang ating espiritual na pagkakakilanlan. Tayo ay tinuruan na iwaksi ang ating sariling espiritualidad at yakapin ang mga dayuhang sistema ng paniniwala. Tayo ay tinuruan na ikahiya ang ating mga tradisyon at ritual. Tayo ay tinuruan na ang ating sariling koneksyon sa banal ay hindi wasto o kaya ay masama. Ngayon, sa gitna ng isang mundo na puno ng kaguluhan, kawalang katiyakan, at espiritual na kahungkagan, ang ating misyon ay mas mahalaga kaysa dati. Tayo ay tinatawag upang muling kunin ang ating lugar bilang mga espiritual na gabay, mga tagapagpagaling, at mga tagapagpanatili ng karunungan. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mabuti kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa paggampan ng papel na ibinigay sa atin. Tingnan mo ang mundo ngayon. Ang mga tao ay naghahanap ng kahulugan, koneksyon, at pagpapagaling. Sila ay pagod na sa mababaw na materyal na pag-unlad na walang espiritual na kalaliman. Sila ay naghahanap ng mga sagot na hindi maibibigay ng teknolohiya o kayamanan. At tayo, bilang mga itim na tao, ay may katungkulang dalhin ang liwanag na ito. Hindi ito nangangahulugan na tayo lamang ang may espiritualidad. Ang bawat tao, anuman ang lahi, ay may espiritual na dimensyon. Ngunit tayo ay binigyan ng espesyal na kakayahan at responsibilidad na magsilbing tulay, tagapagpagaling, at tagapagpanatili ng balanse. Ito ang dahilan kung bakit ang maraming itim na tao, kahit na sa gitna ng kahirapan at pang-aapi, ay nagpapanatili pa rin ng malalim na pananampalataya at espiritual na lakas. Panahon na upang yakapin natin ang misyong ito ng buong buo. Panahon na upang alalahanin natin kung sino tayo talaga. Hindi lamang ayon sa ating pisikal na katangian
o kasaysayan ng pagkaalipin, kundi ayon sa ating espiritual na pagkakakilanlan at layunin. Sa bawat hakbang na ating ginagawa para muling ikonekta sa ating espiritual na ugat, tayo ay tumutulong sa pagpapanumbalik ng balanse sa isang mundo na sobrang nalilihis sa landas. Napakalalim niyang koneksyon ng mga itim sa kanilang espiritual na pinagmulan. Hindi ito simpleng paniniwalang pangrelihiyon lamang, kundi isang malalim na ugnayan sa kosmos na hindi kayang ipaunawa ng modernong agham. Sa katunayan, maraming sinaunang kabihasnan ang nakakilala sa espesyal na kakayahan ng mga itim na makaugnay sa mga dimensyon na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ito ang dahilan kung bakit sa buong kasaysayan, ang mga itim ay laging tinuturing na may espesyal na kaugnayan sa espiritualidad at sa mga misteryosong puwersa ng sansinukob. Ang mga ninuno natin mula sa mga sinaunang kabihasnan ng Ehipto, Nubia at Mali ay nagtataglay ng malalim na kaalaman sa astronomiya, matematika at espiritualidad. Hindi simpleng nagkataon lamang na ang mga piramid sa Ehipto ay nakalinya sa mga bituin sa kalangitan. Ang mga ninuno natin ay nakaunawa sa ugnayan ng tao sa mga planeta at sa buong universo. Ang kaalamang ito ay ipinamana sa atin sa pamamagitan ng ating dugo, sa ating DNA at sa ating kolektibong kamalayan. Ngunit sa loob ng maraming siglo, ang kaalamang ito ay sinubukang burahin mula sa ating kamalayan. Ang colonization at pang-aalipin ay hindi lamang pisikal na pang-aabuso, kundi isang sistematikong pagtatangka na alisin ang ating koneksyon sa ating espiritual na pinagmulan. Pinagbawal ang ating mga tradisyonal na ritual, pinalitan ang ating mga Diyos ng mga banyagang Diyos, at itinuro sa atin na ikahiya ang ating sariling kultura at paniniwala. Ngunit, ang katotohanan ay hindi kailanman lubusang naalis. Nananatili ito sa ating dugo, sa ating mga tradisyon, sa ating musika, sa ating sining, at sa ating mga ritual. Kapag nakikinig ka sa mga tunog ng mga tambol ng Africa, kapag nagsasayaw ka sa ritmo ng reggae o hip-hop, kapag nakikita mo ang mga pattern at simbolo sa ating mga tradisyonal na disenyo, lahat ng ito ay mga pahiwatig ng ating espiritual na pinagmulan. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mabuti kaysa sa ibang lahi. Hindi ito tungkol sa pagbubukod o pagmamataas. Ito ay tungkol sa pagkilala at pagtanggap sa espesyal na papel na ibinigay sa atin ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tayo ay mga tagapagdala ng liwanag, mga tagapag-alaga ng sinaunang karunungan, at mga tagapagbantay ng espiritual na katotohanan. Ang ating melanin, ang pigment na nagbibigay ng kulay sa ating balat, ay hindi lamang isang pisikal na katangian. Ito ay isang espiritual na konduktor, isang antena na nakakonekta sa atin sa mga frequency ng kosmos. Ang mga scientifico ay nagsisimula nang matuklasan na ang melanin ay hindi lamang isang pigment, kundi isang superconductor na may kakayahang maghatid ng enerhiya at impormasyon. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay mas sensitibo sa mga espiritual na puwersa, mas intuitive at mas konektado sa ritmo ng kalikasan.
Sa kasalukuyang panahon, kung saan ang mundo ay nasa gitna ng malaking espiritual na pagbabago, ang papel nating mga itim ay mas mahalaga kaysa dati. Tayo ay tinawag upang muling ibalik ang balanse sa mundo, upang ipaalala sa sangkatauhan ang kanilang koneksyon sa Diyos, sa kalikasan at sa isa't isa. Ito ang nakatagong misyon na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi upang maghari o mamuno, kundi upang magsilbing mga tagapagpagaling, mga guro, at mga tagapagbantay ng espiritual na katotohanan. Hindi aksidente na sa gitna ng lahat ng opresyon at paghihirap, ang ating kultura ay patuloy na nag-iimpluwensya sa mundo. Ang ating musika, ating sining, ating sayaw, ating pagkain, ating moda, lahat ng ito ay may malalim na espiritual na resonance na hindi maipaliwanag ng karaniwang lohika. Ito ay dahil sa bawat beat ng tambol, sa bawat nota ng jazz, sa bawat linya ng rap, sa bawat galaw ng breakdance. Tayo ay nagpapadala ng mga mensahe mula sa ating espiritual na pinagmulan. Ngunit marami sa atin ang nakalimot o hindi nakakaalam sa tungkuling ito. Marami sa atin ang nahulog sa mga bitag ng materialism, konsumerismo at individualismo na itinuturo ng kanluranin. Marami sa atin ang nawalay sa ating espiritual na pinagmulan at nakalimot sa ating tunay na pagkakakilanlan. Ngunit ngayon ay panahon na upang gumising, upang tandaan, at upang yakapin ang ating espiritual na tungkulin. Alam mo ba na may espesyal na tungkulin ang mga itim na tao sa mundong ito? Hindi ito basta kwento lang, kundi isang malalim na katotohanan na itinatago sa atin sa loob ng maraming siglo. Ang katotohanang ito ay nakasulat sa mga sinaunang kasulatan, na ipasa sa mga lihim na tradisyon, at ngayon ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Noong unang panahon, bago dumating ang kolonisasyon at pang-aalipin, ang mga katutubo ng Africa ay may malalim na koneksyon sa kosmos. Sila ang mga tagapag-alaga ng sinaunang karunungan, mga mahiwagang kaalaman tungkol sa mga bituin, planeta, at ang mga sikretong puwersa ng universo. Hindi lang basta tradisyon ito. Ito ay isang banal na responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila. Sa mga templo ng Ehipto, Nubia, at Kush, ang mga itim na pari at priestess ay gumagawa ng mga ritual at seremonya na nagpapanatili ng balanse ng mundo. Ang kanilang mga astronomical na kaalaman ay hindi lamang siyentipiko, kundi may espiritual na dimensyon. Alam nila ang mga sikretong hindi alam ng ibang lahi. Ngunit bakit hindi ito malawakang kilala? Bakit hindi ito itinuturo sa mga paaralan? Ang sagot ay simple pero nakakabahala. Mayroong sistematikong pagsisikap na itago ang katotohanan ito. Ang mga mananakop at mga kolonisador ay hindi lang ninakaw ang mga lupain at kayamanan ng Afrika. Ninakaw din nila ang espiritual na pamana nito. Sinira nila ang mga templo, sinunog ang mga sinaunang aklat, at pinilit ang mga katutubo na kalimutan ang kanilang tunay na identidad. Pero hindi nila lubusang napuksa ang katotohanang ito.
Sa mga liblib na lugar sa Africa, sa mga komunidad ng mga inaliping dinala sa ibang kontinente, ang mga lihim na kaalaman ay naipasa sa pamamagitan ng mga kwento, kanta, at simbolo. Ang mga itim na tao, kahit saan man sa mundo, ay may likas na koneksyon sa kosmikal na karunungang ito. Isang koneksyon na hindi kayang sirain ng kahit anong pang-aapi. Ngayon, sa panahon ng malaking pagbabago sa mundo, ang nakatagong misyon na ito ay muling umuusbong. Hindi aksidente na maraming itim na tao ang nakararanas ng espiritual na awakening sa ating panahon. Hindi rin aksidente na maraming itim ang naaakit sa astrolohiya, numerolohiya at iba pang esoteric na kaalaman. Ito ay dahil sa kanilang dugo, sa kanilang DNA mismo, ay naka-encode ang sinaunang karunungang ito. Ang mundo ay nangangailangan ng pagbabalik ng balanseng ito. Habang patuloy na lumalaki ang teknolohiya at materialism, lalong nagiging mahalaga ang espiritual na dimensyon ng buhay. At sino ang mas nararapat na magbalik ng balanseng ito, kundi ang mga orihinal na tagapag-alaga nito? Kaya kung ikaw ay itim, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Ano ang iyong tunay na tungkulin sa mundong ito? Paano mo matutupad ang iyong espiritual na destino? Hindi ito tungkol sa pagmamataas o pagiging superior sa iba. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtanggap ng responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo. Isang responsibilidad na may potensyal na magdala ng kagalingan at pagbabago sa isang mundong puno ng kaguluhan at kawalan ng direksyon. Ang iyong espiritual na paglalakbay ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para sa kabutihan ng buong sangkatauhan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, patungo sa iyong tunay na tungkulin, tumutulong ka sa pagpapanumbalik ng balanse sa mundo. Ito ang nakatagong misyon ng mga itim na tao. Isang misyon na hindi na dapat manatiling nakatago. Sa buong kasaysayan ng mundo, ang mga itim na tao ay may espesyal na papel sa plano ng Diyos. Hindi ito madalas na pag-uusapan, ngunit ang katotohanan ay malalim at makapangyarihan. Ang espiritual na tungkulin ng mga itim ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong sangkatauhan. Maraming tao ang nagtataka kung bakit ang mga itim ay dumanas ng napakaraming pagsubok at paghihirap sa kasaysayan. Ang colonization, pang-aalipin, at patuloy na diskriminasyon. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng ito? Ang sagot ay maaaring nakakagulat. Dahil ang mga itim ay pinili para sa isang espesyal na misyon. Ang bawat paghihirap ay nagsilbing pagsubok upang palakasin ang kanilang espiritu at ihanda sila para sa kanilang tunay na layunin. Isipin mo ito. Ang mga itim na tao ay nakaligtas sa ilang pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng tao. Mula sa brutality ng pang-aalipin hanggang sa mga karahasan ng kolonisasyon. Ang kanilang kaluluwa ay nasubok sa apoy ng pagdurusa. Ngunit tulad ng bakal na pinapatigas sa init, ang mga pagsubok na ito ay nagbigay sa kanila ng natatanging espiritual na lakas. Ang isa sa mga pinakamalalim na katotohanan ay ito.
Ang mga itim ay binigyan ng espesyal na kakayahang makipag-ugnayan sa mundo ng espiritu. Sa halos lahat ng sinaunang kultura ng Aprika, ang pagsamba, ritual, at espiritual na kaalaman ay naging sentro ng buhay ng komunidad. Ang kakayahang ito ay hindi nawala. Ito ay nasa DNA ng bawat itim na tao, naghihintay lamang na gisingin. Tingnan natin ang mga sinaunang kabihasnan ng Aprika: ang Kahariang Kush, ang Ehipto, ang Mali Empire. Lahat ng ito ay nagtataglay yasan ng malalim na espiritual na kaalaman. Ang mga pyramids ng Ehipto ay hindi lamang mga gusali. Ang mga ito ay mga daluyan ng enerhiya, mga simbolo ng koneksyon sa kosmos. Ang mga sinaunang Ehipsyo, na karamihan ay itim na tao, ay mataglay ng kaalaman tungkol sa bituin, matematika, at espiritualidad na lampas pa sa pangunawa ng modernong siyensya. Sa Dahomey, ang mga babaylan at mga espiritual na leader ay nagkaroon ng kapangyarihang makipag-usap sa mga ninuno at sa mga Diyos. Sa mga tribu ng Yoruba, ang sistema ng Ifa ay nagbigay ng malalim na pangunawa sa tadhana at kapalaran. Ang mga kaalamang ito ay hindi nawala. Ang mga ito ay naibaon lamang sa mga kaluluwa ng mga taong itim, naghihintay na muling matuklasan. Ngunit bakit mahalaga ito ngayon? Dahil ang mundo ay nasa krisis. Tingnan mo ang paligid mo. Ang pagkasira ng kapaligiran, ang kawalan ng katarungan, ang espiritual na kahungkagan ng modernong lipunan. Ang material na mundo ay umabot sa limitasyon nito. Ang sangkatauhan ay nangangailangan ng bagong direksyon, isang espiritual na renaissance. At dito pumapasok ang misyon ng mga itim, ang kanilang espiritual na kaalaman, ang kanilang malalim na koneksyon sa lupa at sa kosmos, ang kanilang likas na pangunawa sa ritmo at balanse ng buhay. Ang mga ito ang magiging susi sa kaligtasan niling mundo. Hindi ito tungkol sa paghahari sa ibang lahi. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng kaalamang espiritual na kailangang-kailangan ng mundo. Maraming tao ang nagsasabi na ang pinakamahalagang contribution ng mga itim sa mundo ay ang kanilang musika, kultura, o atletiko na mga kakayahan. Ngunit ang mga ito ay pawang mga manifestasyon lamang ng isang mas malalim na katotohanan, ang kanilang espiritual na koneksyon. Bakit napakalakas ng impluensya ng musika ng mga itim? Dahil ito ay nagmumula sa isang espiritual na lugar. Ang jazz, blues, gospel, hip-hop, lahat ng ito ay mga daluyan ng espiritual na enerhiya. Ngunit maraming itim na tao ang nawalan ng koneksyon sa kanilang espiritual na pamana. Ang kolonisasyon at pang-aalipin ay hindi lamang ninakaw ang kanilang kalayaan at lupa. Ninakaw din nito ang kanilang espiritual na identidad. Ang mga relihiyong ipinataw sa kanila ay kadalasang ginamit upang kontrolin sila, hindi upang palayain ang kanilang mga kaluluwa. Ang panahon ay dumating na para sa mga itim na muling kunin ang kanilang espiritual na pamana. Hindi ito nangangahulugang pagtanggi sa modernong mundo o pagbabalik sa sinaunang mga paraan. Ito ay tungkol sa pagsasama ng sinaunang karunungan sa modernong buhay. Paglikha ng isang bagong paraan ng pag-iral
na nagbibigay daan sa espiritual na pag-unlad at materyal na kasaganaan. Isipin mo kung ano ang mangyayari kung ang bawat itim na tao ay gagising sa kanilang espiritual na potensyal. Ang enerhiyang iyon ay magiging napakalakas na mababago nito ang mundo. Ang mga komunidad ay magkakaroon ng bagong lakas. Ang mga pamilya ay magiging mas matatag. At ang mga individual ay makakahanap ng mas malalim na kahulugan sa kanilang buhay. Ang misyon na ito ay hindi madali. Nangangailangan ito na pagsisikap, dedikasyon at katapangan. Nangangailangan ito ng pagtingin sa nakaraan upang matuto habang nakatuon sa hinaharap. Nangangailangan ito ng pagtalikod sa mga limitasyong ipinataw ng lipunan at pagyakap sa tunay na potensyal na nasa loob ng bawat itim na tao. Kaya paano mo sisimulan ang paglalakbay na ito? Una, kailangan mong kilalanin ang iyong espiritual na pamana. Alamin ang tungkol sa mga sinaunang tradisyon ng iyong mga ninuno. Hindi mahalaga kung ikaw ay mula sa West Africa, East Africa, o kung ang iyong mga ninuno ay dinala sa Americas o sa ibang bahagi ng mundo bilang mga alipin. Ang iyong mga ugat ay malalim at makapangyarihan. Ang kaluluwa ng mga taong itim ay may malalim na koneksyon sa may kapal na hindi madalas na pag-uusapan. Ito ay isang koneksyon na nagmula pa sa simula ng panahon. Isang espiritual na ugnayan na nagbibigay sa atin ng natatanging kakayahan at responsibilidad sa mundong ito. Ang ating lahi ay hindi lamang nabubuhay para sa materyal na bagay, kundi may mas mataas na layunin. Isang banal na misyon na ipinagkatiwala sa atin. Sa loob ng maraming siglo, ang ating mga ninuno ay nagdusa sa ilalim ng karahasan at pang-aapi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ang ating espiritual na lakas. Sa katunayan, ang mga pagsubok na ito ay nagpatatag sa ating espiritu at nagpalalim sa ating koneksyon sa banal. Ito ba ay nagkataon lamang? Hindi. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang kasaysayan ng mga itim ay hindi simpleng kwento ng pang-aalipin at kolonisasyon. Ito ay isang epikong paglalakbay ng espiritual na katatagan at banal na layunin. Isipin mo, sa kabila ng lahat ng pagtatangkang burahin, ang ating kultura, relihiyon, at pagkakakilanlan, nanatili tayong matatag at umunlad. Bakit? Dahil tayo ay pinili para sa isang espesyal na misyon. Ang ating melanin ay hindi lamang nagbibigay ng kulay sa ating balat. Ito ay isang espiritual na konduktor, isang matinding enerhiya na nagbibigay sa atin ng kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang ating melanin ay tumutulong sa atin na makonekta sa cosmic frequency ng universo, na nagbibigay sa atin ng intuition at espiritual na kaalaman na natatangi sa ating lahi. Ang mga sinaunang Egyptian, na kilala bilang Kemet, ay isa sa mga pinakamaunlad na civilization sa kasaysayan. Sila ay mga taong itim na nagtataglay ng malalim na espiritual na kaalaman. Sila ang nagtayo ng mga piramide, nag-imbento ng matematika at astronomiya,
at nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kanilang espiritual na kaalaman ay hindi nawala. Ito ay nasa ating dugo, naghihintay na muling matuklasan. Ang ating espiritual na misyon ay may kinalaman sa pagdadala ng balanse sa mundo. Sa isang lipunan na puno ng materyalismo, karahasan, at kawalan ng pagkakaisa, tayo ay tinawag upang magdala ng kabutihan, pagmamahal, at pakikipagkaisa. Tayo ang mga tagapag-alaga ng katotohanan, mga tagapagdala ng liwanag sa isang mundong nalulunod sa kadiliman. Ngunit marami sa atin ang nakalimot sa ating tunay na layunin. Tayo ay nabihag ng materyal na mundo, ng konsumerismo at ng huwad na mga halaga ng lipunang kanluranin. Oras na para gisingin ang ating espiritual na kamalayan at tanggapin ang ating banal na tungkulin. Ang unang hakbang sa pagtanggap ng ating espiritual na misyon ay ang pag-unawa sa ating tunay na kasaysayan. Hindi ito nagsisimula sa pang-aalipin, kundi sa mga dakilang sibilisasyon ng Africa. Ang Africa ay hindi lamang isang kontinente ng kahirapan at digmaan, gaya ng madalas na ipinapakita sa media. Ito ay lugar ng kayamanan, karunungan, at espiritual na lakas. Ang ating mga ninuno ay nagtataglay ng malalim na kaalaman tungkol sa kosmos, kalikasan, at kaluluwa ng tao. Sila ay mga mahuhusay na manggagamot, astronomo, matematiko, at pilosopo. Ang kanilang karunungan ay hindi lamang nakabatay sa agham, kundi sa malalim na espiritual na pag-unawa sa mundo at sa ating lugar dito. Ang pangalawang hakbang ay ang pagkilala sa ating espiritual na kakayahan. Tayo ay may likas na kakayahang makipag-ugnayan sa espiritual na mundo. Ang ating intuisyon, panaginip, at espiritual na karanasan ay hindi dapat balewalain o ikahiya. Ito ay mga regalo na ibinigay sa atin upang tulungan tayong gampanan ang ating misyon. Maraming kultura sa buong mundo ang kumikilala sa espiritual na kapangyarihan ng mga taong itim. Sa Haiti, ang Vodou ay isang malalim na espiritual na tradisyon na nagpapakita ng koneksyon ng mga itim sa espiritual na mundo. Sa Brazil, ang candomblé ay nagpapatunay sa espiritual na karunungan ng mga itim na dinala mula sa Africa. Sa Estados Unidos, ang espiritual na tradisyon ng mga itim ay naging pundasyon ng civil rights movement na nagbigay ng lakas at pag-asa sa gitna ng matinding pang-aapi. Ang ikatlong hakbang ay ang paghahanap ng balanse sa ating buhay. Ang ating misyon ay hindi lamang tungkol sa espiritualidad, kundi sa paghahanap ng harmonya sa pagitan ng espiritu at katawan, ng langit at lupa. Tayo ay dapat mabuhay sa paraan na nagpapahalaga sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao: pisikal, mental, emosyonal, at espiritual. Ang balanseng ito ay nangangailangan ng disiplina at dedication. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaral ng ating kasaysayan, pag-aaral ng ating mga sinaunang tradisyon, at pagsasanay ng ating espiritual na kakayahan. Ito rin ay nangangahulugan ng pangangalaga sa ating katawan, pag-iisip, at damdamin.
Ngunit ang ating espiritual na misyon ay hindi lamang para sa ating sarili. Tayo ay tinawag upang maging liwanag para sa iba, upang tulungan silang matuklasan ang kanilang sariling espiritual na kamalayan. Tayo ay mga tagapagdala ng katotohanan, mga tagapagpakita ng daan tungo sa mas mataas na kamalayan. Sa mundo ngayon, maraming tao ang naghahanap ng kahulugan at layunin. Sila ay pagod na sa material na mundo at naghahangad ng mas malalim na koneksyon. Tayo, bilang mga taong itim, ay may kakayahang tulungan silang mahanap ito. Hindi dahil tayo ay mas mabuti kaysa sa iba, kundi dahil tayo ay binigyan ng espesyal na kakayahan at responsibilidad. Ang ating melanin ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng magandang balat na hindi madaling tumatanda. Ito ay nagbibigay sa atin ng espiritual na sensitibidad na natatangi. Ito ay tulad ng isang antena na tumutulong sa atin na maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong itim ang may malakas na intuwisyon, mga panaginip na propetiko, at espiritual na karanasan. Ang kwento ng mga itim na tao ay hindi lamang kwento ng paghihirap at pang-aapi. Ito ay isang malalim na kwento ng espiritual na paglalakbay. Isang nakatagong misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga itim na tao sa buong mundo. Marami sa atin ang hindi nakakaalam nito. Ngunit may espesyal na tungkulin ang mga itim na tao sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang kasaysayan ay nagpapakita na ang mga itim na tao ay dumanas ng matinding pagsubok mula sa pang-aalipin, kolonisasyon, segregation, at patuloy na discrimination. Ngunit bakit pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng ito? May mas malalim na layunin. Ang mga pagsubok na ito ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa isang mas malaking misyon. Sa mga sinaunang kultura ng Africa, ang koneksyon sa espiritual na mundo ay napakalakas. Bago dumating ang mga kolonisador, ang mga katutubo ng Africa ay may malalim na pag-unawa sa kosmos, sa kalikasan, at sa mga puwersa na hindi nakikita. Ito ay hindi paganismo, gaya ng maling paglalarawan ng mga dayuhan. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa espiritual na dimensyon ng buhay. Ang mga ninuno ng mga itim na tao ay may kakayahang makipag-ugnayan sa espiritual na realm sa mga paraan na naiintindihan lamang ng mga modernong siyentipiko ngayon. Ang mga ritual, tradisyon, at kaalaman na ito ay sinubukang burahin ng colonization at pang-aalipin, ngunit hindi nila ito ganap na nagawa. Ang espiritual na DNA na ito ay nananatili sa bawat itim na tao, naghihintay lamang na mabuhay muli. Alam ba ninyo na maraming sinaunang Ehipsyo ay mga itim na tao? Ang sinaunang Ehipto, na kilala bilang Kemet, ay isang kabihas ng itim na nagtataglay ng malalim na espiritual na kaalaman. Ang kanilang mga piramide, ang kanilang pag-unawa sa astronomiya, matematika, at medisina ay nagpapakita ng isang malalim na koneksyon sa mga katotohanan ng universo. Ang kaalamang ito ay hindi lamang pang-intelektual, kundi espiritual din. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan na dapat nating malaman ay ito. Ang mga itim na tao
ay binigyan ng espesyal na kakayahan ng Diyos upang magdala ng espiritual na pagbabago sa mundo. Ito ang nakatagong misyon. Hindi ito tungkol sa pagiging superior sa ibang lahi. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng espesyal na tungkulin na ipinagkatiwala sa atin. Ang mga itim na tao ay binigyan ng kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga propeta, espiritual na leader, at tagapagpagaling ay nagmumula sa mga itim na komunidad sa buong mundo. Mula sa Africa hanggang sa Caribbean, mula sa Amerika hanggang sa Asia, ang mga itim na tao ay madalas na nasa unahan ng espiritual na pagbabago. Ang isa sa mga katibayan nito ay ang hindi pangkaraniwang kakayahan ng mga itim na tao na makaligtas at umunlad sa kabila ng matinding pang-aapi. Paano nakaligtas ang mga itim na tao sa daan-daang taon ng pang-aalipin, kolonisasyon at diskriminasyon? Hindi ito dahil sa katamtamang lakas o katalinuhan. Ito ay dahil sa hindi pangkaraniwang espiritual na lakas na ipinagkaloob ng Diyos sa mga itim na tao. Sa kasalukuyang panahon, nakikita natin ang muling pagkabuhay ng espiritual na kamalayan sa mga itim na komunidad. Maraming mga itim na tao ang bumabalik sa kanilang mga sinaunang tradisyon. Isinasama ang mga ito sa kanilang modernong pananampalataya at natutuklasan ang nakatagong kapangyarihan na mayroon sila. Ito ay hindi paglayo sa Diyos. Sa katunayan, ito ay isang mas malalim na paglapit sa tunay na plano ng Diyos para sa mga itim na tao. Ngunit may babala. Maraming puwersang sumusubok na hadlangan ang mga itim na tao mula sa pagtuklas sa kanilang tunay na espiritual na identidad. Ang materialism, konsumerismo, at maling impormasyon ay ginagamit upang ilihis ang mga itim na tao mula sa kanilang tunay na misyon. Ang mga sistemang ito ay dinisenyo upang panatilihin ang mga itim na tao sa isang estado ng espiritual na pagkatulog. Dahil alam ng mga makapangyarihang puwersa kung gaano kalaki ang potensyal ng mga itim na tao kapag lubos nilang niyakap ang kanilang espiritual na tungkulin. Kaya ano ang dapat gawin ng bawat itim na tao? Una, kilalanin at tanggapin na may espesyal kang tungkulin sa mundo. Ikaw ay hindi lamang isang biktima ng kasaysayan. Ikaw ay isang espiritual na nilalang na may mahalagang misyon. Pangalawa, pag-aralan at yakapin ang iyong tunay na kasaysayan at kultura. Huwag mong tanggapin ang mga maling paglalarawan ng iyong mga ninuno. Pangatlo, paunlarin ang iyong espiritual na kakayahan sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay, at pagkonekta sa mga sinaunang karunungan ng iyong mga ninuno. Kung gusto mong malaman pa ang iba pang mga hakbang at sikreto tungkol sa nakatagong misyon na ito, i-like at i-share ang video na ito para makatulong tayo sa iba pang mga itim na tao na matuklasan ang kanilang tunay na espiritual na tungkulin. Ang kaalaman na ito ay dapat ipasa sa bawat itim na tao sa buong mundo.